Sa pagpapatuloy, makalipas ang 3 oras, sabik na sinilip ng tatlo ang relo nang lumitaw ang isang pulang arrow. Base sa direksyon nito, natukoy nila na ang parasitic demon ay nasa loob ng mall. Sa loob ng mall, isang sales lady ang nagpapasalamat sa isang customer matapos itong bumili ng kanilang produkto. Sa paglingon ng babae, sinalubong siya ng isang kamay na nakaabot na sa kanya. Hinawakan ni Ming-Hi ang ulo ng babae at walang awa itong ibinagsak sa sahig. Nang papatayin na sana ni Ming-Hi ang babae, pinigilan siya ni Luolin at Fingling at sinabing sila naman ang magtatapos nito. Agad na sumugod ang dalawa at pinuntirya ang parasitic demon na kakatransform pa lang sa tunay nitong anyo. Sinaksak ni Luolin ang parasitic demon gamit ang kanyang mga kuko, habang sinipa naman ito ni Fingling. Hindi mapigil ang mapangiti ni Luolin, kahit medyo mabagal ang kanilang galaw. Masaya sina Luolin at Fingling dahil natagpuan at napatay nila ang isang parasitic demon. Napagtanto nila na bagamat epektibo ang sensor sa Nando Academy, masyado pa ring malaki ang buong lungsod para sa 100 metrong saklaw ng detection range nito. Sinabi ni Luolin na mas maganda sana kung naroon pa rin ang Dragon Tooth Organization, maliban sa mga espesyal na Combat Team 1 at 2, ang Team 3 hanggang 5 ay dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon. Kung mayroon silang intelligence network ng Dragon Tooth Organization kasabay ng eksaktong detection ng sensor, mas magiging epektibo sana sila. Nakaramdam ng panghihinayang si Luolin, lalo na't pati ang kanilang leader ay nagsakripisyo din noong labanan sa astronomy team. Nang tanungin siya ni Ming-Hi kung namimiss ba niya ang Dragon Tooth Organization, itinanggi ito ni Luolin. Sinabi niya na ang mas mahalaga ay ang paghahanap sa mga parasitic demon sa kasalukuyan. Nagpatuloy ang tatlo sa paghahanap sa lungsod, at di nagtagal, natagpuan nila ang pangalawang parasitic demon. Ang lalaking nasa loob ng kotse na pinahinto ng tatlo, ay dahan-daang nag-transform bilang parasitic demon. Sinabi nito na kilala niya silang lahat at alam niyang sila ang mga natitirang miyembro ng Dragon Tooth Organization. Gamit ang nagbabagang mga kamay, hinarap ni Fingling ang pag-atake ng parasitic demon, samantala, napansin ni Ming-Hi na naiipit na ng mga tao ang special force at pinipilit silang dumaan. Samantala halos pantay lang ang lakas ni Fingling at ng parasitic demon, dahil wala sa kanilang mga atake ang nagresulta kundi ang magtulakan sila palayo sa isa't isa. Buong tiwala ang parasitic demon sa kanyang lakas at nagbanta kay Fingling na kakaladkarin niya ito, ngunit bago pa ito muling maka-atake, pinutol ni Ming-Hi ang buhay nito sa isang mabilis na galaw. Hindi makapaniwala si Fingling na napatay ni Ming-Hi ang parasitic demon sa isang suntok lamang. Nang sinermonan niya si Ming-Hi dahil inagaw nito ang kanyang kill, sinabi ni Ming-Hi na kinailangan niya itong gawin dahil nagdudulot na sila ng traffic jam. Ilang sandali pa, kinausap ni Luolin sina Ming-Hi at Fingling tungkol sa resulta ng kanilang paghahanap. Sa tulong ng sensor, dalawa lang na parasitic demon ang natagpuan nila buong maghapon. Ipinaalam din niya na humingi siya ng update mula sa ibang team ng Special Forces, ngunit wala ring nakitang resulta ang mga ito. Sinabi ni Fingling na komplikado talaga ang paglipol sa mga parasitic demon at kailangan nila itong gawin ng dahan-dahan. Habang nag-uusap, inisip ni Ming-Hi na isang liquid stardust lang ang natagpuan niya buong araw. Napaisip siya kung gaano pa katagal bago pa niya makamit ang White Swan rank. Nang tanungin ni Fingling kung ano ang iniisip niya, sinabi lang ni Ming-Hi na wala yun at dapat nilang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga parasitic demon. Iminungkahi ni Fingling na kumain muna sila bago magpatuloy sa gabi. Sinabi niya na siya ang sasagot sa bayad ng pagkain, kaya agad na pumayag ang dalawa. Nagkomento si Luolin na talagang may kaibahan ng pagiging kasama si Fingling. Matapos niyang banggitin na dapat French meal ang kanilang kainin, sinabi ni Fingling na may alam siyang magandang restaurant malapit doon. Tinanong niya si Luolin kung okay lang ba ito sa kanya. Bagamat may impresyon si Luolin na ang French meal ay para lang sa mga nagde-date, pumayag pa rin siya. Sinabi niya na baka mas madali silang makakita ng parasitic demon doon dahil ang lugar ng restaurant ay matao at masigla. Walang pag-aaksaya ng oras, pumunta sila sa restaurant na sinabi ni Fingling. Ang mga pagkain ay inihain ng may kakaibang atensyon sa detalye, at kapansin-pansin din ang disenyo ng restaurant. Inalok ni Fingling si Ming-Hi na tikman ang steak at sinabi niyang malasa at makatas ito. Napansin ni Luolin na hindi siya pinapansin ng dalawa. Kaya't napaisip siya kung nagiging third wheel ba siya. Habang nakatingin sa dalawa, napansin niya na bagay sila sa isa't isa. Gayunpaman, naalala niya na ang babaeng gusto ni Ming-Hi ay si Lu Chen, isa pang kahanga-hangang babae. Ilang sandali pa, habang kumakain, biglang tumunog ang telepono ni Ming-Hi.
Ang tumatawag ay si Professor Tang Hang. Nang malaman ni Professor Tang Hang na dalawa lang ang nahanap nilang parasitic demon buong hapon, sinabi niya kay Ming-Hi na huwag silang magmadali. Ibinahagi ni Professor Tang Hang na inutusan siya ng mga nakatataas na dumalo sa isang emergency meeting ng gabing yun. Ang paksa ng meeting ay ang paggawa ng isang all-out assault strategy sa Battle Ruins. Sinabi ni Professor Tang Hang na sa oras na yun, maililigtas nila si Qin Yu at Lu Chen. Nagulat si Ming-Hi, agad niyang tinanong si Professor Tang Hang kung kailan magaganap ang assault. Sinabi ni Professor Tang Hang na bagamat hindi pa sigurado, malapit na itong mangyari. Napaisip si Ming-Hi na masyado pang inosente si Professor Tang Hang, naniniwala siyang kung magtatagumpay ang plano ng mga tao sa all-out attack, malaki ang posibilidad na patayin ni Professor Wulong sina Qin Yu at Lu Chen sa galit. Ayaw niyang mangyari ito kaya't nagdesisyon siyang bilisin ang kilos nila. Determinado si Ming-Hi na iligtas sina Qin Yu at Lu Chen bago pa magsimula ang assault. Napansin ni Ming-Hi ang pagbabago sa ekspresyon ni Luo Lin, kaya tinanong niya ito kung may iniisip ba siya. Mahigpit na kinuyam ni Luo Lin ang kanyang mga kamao. Ipinaalala niya kay Ming-Hi na matapos magpakilala si Professor Wulong, si Professor Tang Hang ang naging pinakakilalang espesyalista sa calamity research sa buong Nando City. Alam ni Luo Lin na dadalo si Professor Tang Hang sa meeting kasama ang mga nakatataas. Sinabi niya kay Ming-Hi na baka pwede nilang hilingin kay Professor Tang Hang na imungkahi sa meeting ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization. Nagulat si Ming-Hi, napagtanto niya na ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization ay maaaring maging napakahusay na ideya. Sa tulong ng intelligence network nito, mas mapapabilis ang paghahanap sa mga parasitic demon. Bukod pa dito, mas madali rin niyang makokolekta ang mga liquid stardust na kailangan niya. Nagdesisyon si Ming-Hi, sinabi niya na dapat nilang kausapin si Professor Tang Hang kaagad. Tila nakalimutan na nila si Fing Ling, kaya iniwan nilang mag-isa ito. Sinubukan ni Fing Ling na sabihan ng dalawa na tapusin muna nila ang kanilang pagkain bago umalis. Ngunit hindi sila nakinig, nagmadaling hinabol ni Fing Ling sina Ming-Hi at Luo Lin. Habang hinahabol sila, sinabi ni Fing Ling na kung gusto nilang hilingin ang tulong ni Professor Tang Hang, dapat nilang isama si Tang Ning. Ipinaliwanag niya na mas madali nilang makukumbinsi si Professor Tang Hang kung kasama nila si Tang Ning. Biglang huminto sina Ming-Hi at Luo Lin at matamang tumingin kay Fing Ling. Sinabi ni Ming-Hi kay Fing Ling na tama ang kanyang sinabi, at dahil si Fing Ling ang pinakamalapit kay Tang Ning, hiniling niya na kumbinsihin ito si Tang Ning na sumama sa kanila upang makipagkita kay Professor Tang Hang. Maya-maya pa, sa labas ng opisina ni Professor Tang Hang, nakita nilang hinihintay na sila ni Tang Ning, agad na humingi ng paumanhin si Tang Ning dahil medyo nahuli siya. Ipinaliwanag niyang nalit siya dahil naglilinis pa sila ng mga parasitic demon kasama ang Hunters Association. Sinabi ni Ming-Hi na tamang-tama ang dating ni Tang Ning at dapat na silang pumasok upang sabay na makausap si Professor Tang Hang. Binuksan ni Ming-Hi ang pinto at sabay nilang binati ni Tang Ning si Professor Tang Hang. Nagulat si Professor Tang Hang na makita silang lahat at tinanong kung bakit nagkaroon sila ng oras na pumunta roon gayong abala sila sa paglilinis ng mga parasitic demon. Nagbigay ng senyas si Ming-Hi kay Luo Lin upang siya ang magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Luo Lin kay Professor Tang Hang na naroon sila upang hilingin ang kanyang tulong na magmungkahi sa pagpupulong ng mga nakatataas sa Nando City na muling itayo ang Dragon Tooth Organization. Ipinaalala niya na maraming isinakripisyo ang Dragon Tooth Organization noon, at dahil silang dalawa na lang ni Ming-Hi ang natitira, halos tuluyan ang nawala ang organisasyon. Sumang-ayon si Ming-Hi sa sinabi ni Luo Lin. Sinabi niya kay Professor Tang Hang na kailangan talaga nila ang tulong ng organisasyon, bagamat may calamity sensor sila. Masyadong maliit ang saklaw nito. Ipinaliwanag ni Ming-Hi na kung makakakuha sila ng tulong mula sa intelligence network ng Dragon Tooth Organization, mas mabilis nilang masisiyasat ang mga posibleng lugar batay sa mga natuklasan nilang bakas, kaya't lubos na tataas ang kanilang kahusayan. Sinabi ni Professor Tang Hang na nauunawaan niya ang sinasabi ni Ming-Hi at Luo Lin. Inamin niya na bahagi rin ng pangarap niya ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, dahil nararamdaman niyang siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaganito ang organisasyon. Gayunpaman, natatakot siya na hindi ito magiging madali dahil nakatuon ang buong lungsod sa paglaban sa Battle Ruins. Sinabi naman ni Tang Ning na maaari namang imungkahi ni Professor Tang Hang ang plano sa pagpupulong. Ipinaalala niya na kung hindi dahil kay Professor Tang Hang, sa Dragon Tooth Organization, at kay Ming-Hi, hindi sana nakaligtas ang Nando City hanggang ngayon. Naniniwala si Tang Ning na kung hindi nila muling bubuuin ang Dragon Tooth Organization,
mawawalang saysay ang kanilang mga sakripisyo. Sinabi ni Professor Tang Hang kay Tang Ning na may mga bagay na hindi pa niya nalalaman, ngunit hiniling niyang huwag na itong alalahanin. Nangako si Professor Tang Hang sa lahat na tutulungan niya sila. Idinagdag niya na kailangan muna niyang makausap ang headmaster ng academy. Ipinaliwanag niya na mataas ang katayuan ng headmaster sa Nandou City, at kung makukuha nila ang kanyang suporta, maaaring magtagumpay ang kanilang plano. Hindi napigil ang magtinginan at magpasalamat sina Ming He at Luolin kay Professor Tang Hang. Ngumiti sila sa isa't isa. Nagpapakita ng pag-asa. Bilang huling bilin, pinaalalahanan ni Professor Tang Hang ang lahat na magpatuloy sa kanilang mabilis na paghahanap ng mga parasitic demon. Noong gabing yun, nagsimula ang pulong ng mga mataas na opisyal ng Nandou City. Sinabi ng Chief of Defense ng Nandou City sa lahat na ang insidente sa Kanyan, ang pagkatalo ng Special Forces sa frontlines, at ang nangyaring astronomy incident kamakailan ay mga palatandaan na ang masasamang puwersa ng Calamity ay naglalakad patungo sa kanila. Binanggit niya na ang banta ng Battle Ruins ay hindi dapat baliwalain. Sinabi niya na dahil dito, siya at ang South Defense Division, kasama ang iba pang mga Chief of Defense mula sa kalapit na mga jurisdiction, ay nagdesisyon na gamitin ang lahat ng pamamaraan na mayroon sila, kabilang ang malakihang mga sandatang nakamamatay, upang magsagawan ng isang all-out attack laban sa Battle Ruins upang tuluyang lipulin ang pangunahing lokasyon ng calamities. Ipinahayag ng Chief of Defense ng Nandou City na tinawag niya ang lahat ng mga miyembro doon upang makabuo ng isang detalyado at maayos na estratehiya sa combat. 2 oras ang lumipas at sinabi ng Chief of Defense ng Nandou City sa lahat na dahil nagkasundo na sila, magpapatuloy sila sa combat plan at isasagawa ang all-out assault pagkalipas ng 1 linggo. Nang tatapusin na sana ng Chief of Defense ng Nandou City ang pagpupulong, biglang nagtaas ng kamay ang isang lalaki at tinawag ang atensyon ng lahat. Hiniling ni Professor Tang Hang na bigyan siya ng sandali upang magsalita. Ipinaalam niya sa lahat na ang mga parasitic demon ay halos nasa lahat ng lugar sa Nandou City. Ipinunto ni Professor Tang Hang na kung hindi nila tuluyang maalis ang mga parasitic demon, madaling malalantad ang kanilang mga taktika sa laban. Iminungkahi niya na maaari nilang buuin muli ang Dragon Tooth Organization upang matugunan ang problemang ito. Nagpahayag ang Chief of Defense ng Nandou City na dahil naniniwala si Professor Tang Hang na kinakailangan ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, dapat nila itong pag-usapan. Isang matandang babae ang nagpahayag na ang insidente sa astronomy ay natuklasan at natigil sa tamang oras ng Dragon Tooth Organization at ni Professor Tang Hang. Sinabi niya na sila ang mga bayani ng sangkatauhan, kaya't sinusuportahan niya ang ideya ng muling pagbubuo ng organisasyon. Isang matandang lalaki ang nagsalita at sinabi na ang pagiging sobrang malaya ng pamamahala ng Dragon Tooth Organization ay isang problema. Sinabi ng Chief of Defense ng Nandou City na walang problema sa independent na pamamahala ng organisasyon. Ipinaliwanag niya na kung gusto nila ng matalim na kutsilyo, kailangang magbigay sila ng mga espesyal na pribilehiyo. Isang lalaking nasa middle age ang edad ang nagsabi na bagamat sumasang-ayon siya sa sinabi ng Chief of Defense ng Nandou City, ang pangunahing alalahanin nila ay mailagay ang lahat ng kanilang mga yaman sa pagwasak sa Battle Ruins. Matapos niyang sabihin yun, idinagdag pa ng lalaking ito na wala silang maraming superpower sa Nandou City. Tinanong niya ang Chief of Defense ng Nandou City kung maaari ba nilang iwan na lang ang usapin ng Dragon Tooth Organization sa susunod na pulong. Isang matandang panot na lalaki ang nagtakda ng punto na batay sa pagsusuri ng sitwasyong pandigma. Totoo na ang Dragon Tooth Organization ay gumawa ng malaking kontribusyon sa kanilang tagumpay, ngunit kumilos pa rin sila ng mag-isa. Sinabi niyang hindi nagtitiwala ang Dragon Tooth Organization sa mga nakatataas, ngunit wala silang kakayahang hawakan ng digmaan. Kung hindi dumating si Ming He sa huling sandali, maaaring lumala pa ang sitwasyon. Idinagdag ng isang matandang babae na bagamat si Ming He ay miyembro ng Dragon Tooth Organization, ang kanyang pagdating ay hindi bahagi ng plano nila. Tanong niya kung si Luolin, na siyang commander, ay kailangang managot sa pinsalang tinamo ng Dragon Tooth Organization. Biglang ipinahayag ni Headmaster Lao Chu na ang pagpapasa ng responsibilidad kay Luolin ay medyo labis na. Pinayuhan niya ang lahat na kung hindi dahil sa Dragon Tooth Organization, maaaring hindi alam ng buong sangkatauhan ang tunay na pagkakakilanlan ng Astronomy Group. Hindi sumagot ang dalawa, na tila hindi kumbinsido sa sinabi ni Lao Chu. Galit na ipinaabot ni Lao Chu sa lahat na ang mga miyembrong nagsakripisyo sa Dragon Tooth Organization ay mga bayani ng sangkatauhan. Anuman ang mangyari, naniniwala siyang bilang mga bayani,
Nararapat lamang na bigyan sila ng honor at respeto na karapat-dapat sa kanila. Hiniling ng Chief of Defense ng Nando City kay Lao Chu na maghinay-hinay at sinabi niyang ang lahat ng naroroon ay nagsusumite lang ng kanilang opinyon. Ipinaliwanag niyang bagamat ang problema ng parasitic demon na ibinunyag ni Professor Tang Hang ay tunay na seryoso, ngunit limitado ang kanilang mga superpowers kaya't magiging mahirap nilang ituon ng pansin sa dalawang bagay. Sinabi niyang naniniwala siya na hanggat kaya nilang sirain ang battle ruins at patayin ang mastermind, magiging parang mga walang ulo na manok ang mga parasitic demon at madali na nilang maaasikaso ang mga ito. Sumang-ayon ang matandang babae sa Chief of Defense ng Nando City. Sinabi niyang tututok muna sila sa pagwasak sa battle ruins bago isaalang-alang ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization. Matapos ito, sinabi niyang maaayos na ito kung magkakasundo ang lahat. Tinanong ng Chief of Defense ng Nando City ang opinyon ni Lao Chu at Professor Tang Hang, at sabay na sumang-ayon ang dalawa sa plano ng Chief of Defense. Makaraan ang ilang sandali, sa loob ng opisina ni Professor Tang Hang, ang apat ay naghihintay ng matiwasay. Biglang may pumasok sa pintuan, agad na tinanong ni Ming He at Luolin si Professor Tang Hang kung ano ang naging resulta ng pulong. Ipinaalam ni Professor Tang Hang sa dalawa na ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization ay ipinagpaliban. Nagulat si Ming He at tinanong si Professor Tang Hang kung bakit ito ipinagpaliban. Ipinaliwanag ni Professor Tang Hang sa lahat kung paano nila napagpasyahan ang hakbang na iyon. Inilahad ni Professor Tang Hang kung paano dumating ang desisyon mula sa mga nakatataas. Ipinaliwanag niyang bagamat ang Chief of Defense ng Nando City ay sumuporta sa muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, ang iba ay naniniwala na wala silang sapat na tauhan upang pagtuunan ng pansin ang dalawang bagay, lalo na matapos ang pagkatalo nila sa astronomy incident. Sinabi niyang dahil tutok ang lahat sa all-out assault sa battle ruins, hindi nila kayang mag-focus din sa muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization. Nagpahayag si Fing Ling na isang dahilan lang ito at hindi kayang lokohin ng kahit na sinong bata. Naiintindihan niyang ang ibig sabihin ng mga nakatataas ay kapag sumali ang mga superhuman sa Dragon Tooth Organization, hindi na sila makakasali sa assault sa battle ruins. Sinabi ni Tang Ning kay Professor Tang Hang na may punto si Fing Ling at maaari silang makipagtalo sa mga nakatataas tungkol dito. Inisip ni Ming He na dahil ang Dragon Tooth Organization ay kumilos ng mag-isa noong astronomy incident, ito ang naging dahilan kung bakit nagdalawang isip ang mga nakatataas. Hiniling ni Luolin kina Fing Ling at Tang Ning na kalimutan na muna ito, at ipinaliwanag niya na normal lang na mag-alala ang mga nakatataas. Nang tanungin ni Luolin si Ming He kung ano ang susunod niyang hakbang, sinabi ni Ming He na wala siyang mas magandang plano kaysa sa muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization. Ipinahayag ni Ming He na malapit na ang all-out assault sa battle ruins at kung pababayaan nilang manatili ang parasitic demon spy, magkakaroon ito ng malaking problema. Biglang napuno ng katahimikan ang silid. Alam nilang tama si Ming He, ngunit hindi nila alam kung paano nila sosolusyonan ang problema nila. Sinabi ni Ming He sa lahat na dahil ipinagpaliban ang plano na muling buuhin ang Dragon Tooth Organization, magbabalik siya sa paglilinis ng mga parasitic demon. Inisip niya na kahit mabagal na proseso ito, ito lang ang kaya niyang gawin, makakatulong siyang mabawasan ang panganib na kinahaharap ng mga tao sa Nando habang kinokolekta ang kanyang liquid stardust. Sinubukan pigilan ni Professor Tang Hang at Luolin si Ming He sa pamamagitan ng pagsasabi na hating gabi na at hindi na niya kailangang magtrabaho pa ng sobra at pilitin ang sarili, ngunit nanatiling matigas si Ming He at nagsabing maaari siyang maghintay. Ngunit si Qin Yu at Lu Chen ay hindi kayang maghintay. Hindi nagnanais na maiwan, agad na sumunod si Fing Ling kay Ming He, hindi makapaniwala si Tang Ning sa tindi ng pagkamatyaga ng dalawa.